Isang videos tayo mga guys. Welcome na naman at mag-update tayo sa ating carb tuning dun sa ating 24mm na nagpalit tayo ng jet. Yun, ang jet natin ay medyo binabaan natin yung ating main jet. Binabaan natin, tapos binaliktad natin kasi dati ang ating main jet ay 105. Ngayon ginawa na lang siyang 80, 85, 85 yata yun. Tingnan ko sa ating record. 85 yata yun. May main jet natin. Main jet, main jet. Saan yung main jet natin? Main jet. 86. Yan. 86 pala guys yung ating main jet. 86 tapos 38 yung ating slow jet. Yun. At ang ating dati yung nakalagay doon 35, mababa. Tapos yung ating namang dati, yung ating main jet, yung slow jet pala natin dati 35. Yung ating main jet ay 105. Yun. At ngayon medyo maganda naman siyang minor. Hindi siya namamatay kahit 20 seconds, hindi siya basta-basta namamatay. Yun ang palatandaan na medyo maganda yung pagkatuno at masaya naman tayo, pero hindi pa rin tayo kontento at try pa rin natin ma-discover at maano talaga yung pinaka best potential niya doon sa ating carb. Kasi ang issue, ang kasi natin, yung ating manifold ay ang tawag nito, nakabawas na yung ating manifold, naka-port pala yung dating may-ari. Kasi yung dating may-ari pinort yun, ginawan lang experiment ba yan, naka-port yun. At yun, medyo nahirapan tayo magtuno din dahil doon. Pero gumanda na yung minor ngayon, gawa ng tinaasa na yung ating slow jet. Sana may pwede nyo itong i-apply sa inyong mga motor, lalo sa mga naka 24mm na carb. Yan, pwede nyo i-apply yung ganon. 80 38, 85, 86, 38, 86 pala yung ating ngayon. Yan, pwede nyo i-apply nun. 38 yung ating slow jet, tapos 86 yung ating main jet. Yan, pwede nyo i-try sa ating mga 24mm. Yan guys, bakit tayo nag 24mm? Bukod sa yun lang ang budget natin. Actually, yung 24mm bigay lang yan. Ang ginawa ko dyan, yan, may ginawa ko dyan, binilhan lang natin siya ng yung quaco or piston. Binilhan lang natin ng carburetor piston. Yan, piston, ano ba tawag yun, quaco or carburetor piston, basta binilhan lang natin siya yan para magamit natin siya, para kahit pa paano. Kasi yung dating carb na kasama niyan, ito 28mm, ito yung dating kasama niyan. 26 pala, sorry 26mm, ito yung dating kasama niya. Kaso walang minor to, tapos wild to. Hindi ko alam kung inaaral ko pa yan. At may mga butas pa ako dito na hindi ko pa nasusundot, kaya baka dahil doon kaya yun, kaya nag 24 tayo. Sakto may binigay sa atin si Boss Kenneth, tinry natin yung 24. Yun, napa-under naman natin ng medyo matino. Yun nga lang, nag-try and error tayo. Bumili tayo ng maraming mga jittings para maayos natin yung kanyang minor at makuha natin yung base potential sa kanyang plug reading. Yun. Yung takbo naman natin ay good naman siya. Yun nga lang talaga, may konting porsyento siguro siya, mga 10 to 20% or 25% na may lean siya sa dulo. Kasi mahalata nyo pag lean yan, lalo sa mga FI. Guys, kung kayo, ito tip na rin to sa mga naka FI, lalo guys kung kayo
low budget kayo or lalo kung low budget kayo, naka-ipay kayo, sakto lang pera nyo pang ano sa pamilya, pangkain, yan, pambayad sa mga bayarin. Kung sakto lang pera nyo guys, ugaliin nyo guys na mag flag reading. Doon nyo malalaman lahat kasi ang gasolina guys, isa yan sa nagpapalamig sa makina, bukod pa yung hangin. Kung kayo scooter, naka-fan kayo, may ano yan, yung blower yung may scooter, na bukod pa yon, isa rin nagpapalamig sa hangin yung mga gasolina natin, yung mga kinarga natin na gasolina. Bukod pa sa mga radiator or ano, kaya make sure na hindi siya kulang sa gasolina, lalo kung like kayo sa mga amin na mga delivery riders, talaga kailangan humataw, kailangan mag-overtake, kailangan talagang isagad, lalo pag may mga customer na nagmamadali at medyo late ka na or matagal ka nakakuha ng booking. Kaya mahalaga matututo kayo magbaklas, magkabit ng spark plug. Yan, try nyo DIY kung motor nyo tapos nahulugan, mag DIY kayo na magbutas kayo na hindi na kayo magtatanggal ng clearings. Sa akin, yung motor ko, ginawa ko ng DIY, binutasan ko yan, pinakita ko na yan sa mga videos ko. Binutasan ko yung kanyang clearings na sumakto lang yung range na pangtanggal ng spark plug para hindi na ako magbabaklas kung nagpapa-plug reading ako. Yun lang mga boss, at sana may natutunan kayo sa ating mabilisang videos, at gusto ko lang mag-thank you sa ating Boss G, yan namigay ng ayuda dito sa amin. Salamat Boss G, at saludo ako sa kabutihang loob mo sa yan, bilang isang ikaw yan. At hindi kahit nasa malayong lugar ka na, nasa ibang lungsod ka na, malayo ka na dito sa amin, mga ilang kilometers na ang layo, naalala nyo pa rin kami na yan, mga kapitbahay ko rito, yan, na na bigyan kami ng ayuda, lalo na medyo apektado lahat talaga ng halos lahat ng tao talaga dito, kasi mga kapitbahay ko hindi naman talaga mapipira itong mga to, mga normal lang din talaga. Kaya malaking bagay yung may nagbigay sa amin yan. Salamat Boss G, at sa lahat ng mga nagbigay. Kung may nagbigay pa man o mga hahabol, yon, habol na lang kayo. Yan, maraming salamat at tuwan-tuwa sa aming kapitbahay. Hindi lang kami makapag-content nung nagbigayan, gawa ng wala ako dito, nagbiyaya ko, at medyo masama din daw ang panahon, kaya walang nakapag-video sa bigayan, at ginawa na lang house to house yata. Yan, salamat din pala kay Merlinda Lacson, yan si mama ni Boss J guys. Yan, papalo nyo rin si Merlinda Lacson, yan, papalo na rin yung kanyang FB, at thank you sa lahat. Yan Boss J, thank you. At siyempre Ilabon Chian Vlogs, thank you. At yan lang, mabilisang videos lang tayo, sana makatulong yung ating mga tips. At God bless tayo, ingat pa rin palagi, lalo sa mga delivery riders, sa mga may sasakyan, mag-ingat tayo sa daan pag inaantok, magpahinga tayo, huwag natin pilitin, at laging alert tayo. Yan, huwag tayong stay calm and alert. Yan, alerto na pa tayo lagi sa daan para hindi tayo makadamay at hindi tayo maka-aksidente or hindi tayo ma-aksidente. Yan lang, mabilisang videos tayo mga boss. At thank you. Hanggang sa work, save money, save time, peace. Bye-bye. Ingat.